Evening po, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, all food creation of God can be eat or not to reject. Ayun po. Because purify God all the food. Ganun po, is clean to God all the food. Can be it all the creation of God about the food is our topic for tonight. This is our topic for tonight. Is that ayun po lahat po ng pagkain, pwede pong kainin na lahat po yun. Yung baboy o yung kahit ano po, pwede pong kainin. Bayawak o ahas, pwede pong kainin yun. Ganun po, hindi po yun nakakasama sa tao na. Kasi nilinis na po yun ng Diyos. At saka ang utos po sa atin ngayon, spiritual na. Kaya lahat po ng pagkain, pwede pong kainin yun. Ganun po. Is our topic for tonight. All creation of God the food can be eat, not to reject. Yun po yung ating paksa. Yun po yung ating paksang utos, hindi na po yung mga panlaman. Kaya lahat po ng pagkain, pwede na po yung kainin. Ito po yung sabi ng banal na kasulatan. Kasi ang utos, ang pinagbabawal lang po yung mga baboy noon, mga isdang walang kaliskis nung sa lumang tipan. Kasi palatuntunan lamang sa laman yun. O hanggang sa iniatang, hanggang sa dumating ang pagbabago. Spiritual na po yung utos natin ngayon. Kaya lahat po ng pagkain, pwede pong kainin. Kasi yung dati, palatuntunan lamang sa laman yun, panahon ng pagbabago, sabi ng banal na kasulatan ng Panginoong Diyos. Mga palatuntunan lamang yung sa laman. Ang pagkain po kasi hindi po yan magtataguyod sa atin sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Kaya lahat ng pagkain, pwede na pong kainin yun. Ang titik ay pumapatay, datapot ang espiritu ay nagbibigay buhay. Ngunit kung ang pangasiwa ng kamatayan na nasusulat at naukit sa mga bato, ay mangyari may kalwalatian, ano pat ang anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kalwalatian ng kanyang mukha, na ang kalwalatiang ito'y lumilipas. Paano hindi lalong magkakaroon ng kalwalatiang ang pangasiwa sa espiritu? O yun, sa espiritu na po yung utos sa atin ngayon eh. Spiritual na po kasi yung utos, kaya yung lahat ng pagkain wala pong kwenta yun. Kundi spiritual na pong utos. Pero lahat po ng pagkain, pwede na pong kainin yun. Kahit na baboy, yung ahas, bayawak, o isdang walang kaliskis, pwede na pong kanin yun. Kasi nung araw, bawal pong kainin yung merong mga walang kaliskis, saka yung mga hipon, bawal po yun. Saka yung mga may mga hayop na baboy, bawal po yung kainin dati, yung mga bayawak. Pero ngayon pwede na pong kainin yun, yung mga buhaya, ganun. Kasi yung pagkain, hindi magtataguyod po sa atin sa Diyos yun, sabi ng banal na kasulatan. Pero pwedeng kainin na yun, kasi ang utos na yun, spiritual na po, hindi po pang laman. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa unang Korinto 8:8, hindi magtataguyod sa Diyos yung pagkain eh. Pero lahat ng pagkain, pwede na pong kainin yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa unang 8,
Tatapot ang pagkain na hindi linis na po ng Diyos yan, yung mga pagkain, pwede na po yung kanin. Ito po sa sa may Marcos 7:14. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo ang lahat ako at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakawas sa kanya. Tatapat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nakakawas sa tao. Yung nakakawas sa tao kasi yung nanggagaling sa puso. Pero yung pagkain na pumapasok sa bibig, hindi po yung nakakahawa, hindi po yung nakapagpaparami sa tao. Kaya lahat po ng pagkain, yung mga baboy o bayawak, as, o tuko, pwede pong kainin yun, ganun. Kasi hindi po yun pumapasok sa puso. O patuloy ko po. At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan ay tinong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinghaga. Sinabi niya sa kanila, kayo bagay naman ay wala ring pag-iisip. Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao hindi nakakahawas sa kanya. Hindi nakakahawas sa tao po kasi yung mga pagkain yung nakapagpaparami, hindi po sabi rito. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Nilinis na ng Panginoong Yesus yun. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yun ang nakakahawa sa tao. Yung nakapagpaparumi, nakakahawa, yung lumalabas sa puso ng tao, sa bibig. Yung lumalabas po sa bibig ng tao kasi nanggagaling sa puso. Yun po yung nakakahawa sa tao, hindi yung pagkain. Kaya yung lahat ng pagkain, pwede na pong kainin yun. Kasi dati, bawal po yun sa lumang tipan. Pero pagdating po ng bagong tipan ng Panginoong Yesus, pwede na pong kainin po lahat yun. Yung mga baboy. Ang sarap po ng baboy, sinigang nyo, ilitsyon nyo. Yung Bicol Express, masarap po yung baboy, ganun. Kaya pwede na po kainin nyo yung baboy. Masarap gawing Bicol Express, o kaya gawin mo kaldereta, masarap yun, sinigang. Masarap po yung baboy, lahat po ng pagkain, pwede na po yung kanin. Miski yung pwedeng kainin nyo, yung mga bayawak. Dati po kasi bawal yun. Pero nung pagdating ng Panginoong Yesus, pwede na po yun. Kaya nga ditong sabi ng Panginoong Yesus kay Pedro, sabi rito sa gawa. Sabi nga, magpatay ka, Pedro. Sabi ng Panginoong Yesus Sabi ng Panginoong Yesus, ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi kasi nilinis na po yun ng Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi nilinis na ng Diyos yun yan yung lahat ng mga pagkain. Kaya lahat pwede na po yung kainin, yung mga kung ano-ano. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi nilinis na po yan ng Diyos. Pinakita na sa pangitain niya ng Diyos kay Pedro na pwede nang kainin ang lahat ng mga bagay na umuusad sa lupa. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Gawa 11:5. Ako'y nanalangin sa bayan ng Hope at sa kawalan ng diwa, nakakita ko ng isang pangitain na may isang sisidlang bumababa na gaya ng isang malapad na kumot na inihuhugos mula sa langit na nakabitin sa 4 na sulok at dumating hanggang sa akin. At nang yaoy aking titigan ay pinagwari ko at aking nakita ang mga hayop na may 4 na paa sa lupa at mga hayop na ganid at ang mga nagsisigapang at mga ibon sa langit. At nakarinig din naman ako ng isang tinig na nagsasabi sa akin,
Magtindig ka, Pedro, magpatay ka, kumain ka. O, yun o. Pinakakain nga si Pedro, di ba? Pinagpapatay ng lahat ng pagkain, nakita niya eh. O, sabi nung Panginoong Yesus eh. Pinakakain niya kay Pedro yung lahat ng uri ng hayop eh. O, ito, sabi rito. At nakarinig din naman ako ng isang tinig na nagsasabi sa akin, magtindig ka, Pedro, magpatay ka, o kumain ka, o pinakakain niya kay Pedro yung lahat ng pagkain, di ba, na pinakita sa kanya, o pinakita kay Pedro. Ando dun yung lahat ng uri ng hayop, sabi rito, o sabi rito, basahin ko sa inyo muli. At sabi sa akin, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at tumain. Datapat sinabi ko, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay walang anumang pumasok sa aking bibig na marumi o karumal-dumal. Ngunit sumagot na ikalaw ang tinig mula sa langit. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. O nilinis na po ng Diyos yan eh, yung lahat ng pagkain, lahat ng hayop. Nagpapatay nga si Pedro, di ba? Sabi sa pangitain sa kay Pedro, o sabi ng Panginoon sa kanya, kaya yung mga pagkain, lahat po yan, pwede na po kanin yun, yung mga baboy, bayawak, ahas, tuko, o butike, may kumakain nga ng butike, di ba? Pagka may hika, kinakain ng may hika yung butike. Ganun po, pwede pong kainin lahat yun. Pwede po kainin na lahat yun, yung mga lahat ng nilalang ng Diyos. Kasi hindi po yun pumapasok sa puso. Kaya lahat ng pagkain, pwede na po yung kainin. Ito rin po, may nakasulat dito sa 19, sabi rin ng Panginoong Yesus dito. Sabi rin kay Pedro, may nakasulat dito sa may Gawa 19, 16, ito sabi rin kay Pedro dito. Sa may 10 naman. Nang kinabukasan nga, samantalang sila ay patuloy sa kailang paglalakad. At nang malapit na sa bayan si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay at upang manalangin ng may oras na ika-6. At siya ay nagutom at nagnais kumain. Datapot samantalang naghahanda sila ay nawalan siya ng diwa. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Na doon naroon ang lahat ng uri ng mga hayop. Lahat ng uri, pinakakain kay Pedro na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka o kumain ka o pinakakain niya kay Pedro yung lahat ng hayop, di ba? Yung baboy, tuko o butike. Kasi lahat ng hayop na doon sabi, o yung iguana o yung nyango o kasi doon sabi lahat ng hayop nandoon bayawak o buhaya. Kasi lahat ng hayop nandoon Patuloy ko. Datapat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. O nilinis ng Diyos yun yung lahat ng mga hayop, mga pagkain. Nilinis na po yun. Yung mga pagkain na yun. Kasi pero lahat ng pagkain, pwede nang kainin yun. Yung kapanahunan pa ni Eva at Adan, saka ni Noe, pwede na po yung kainin. Nagbigay lang ang utos ng Diyos para malaman nyo yung tao kung may takot ba sa kanya o wala. Ganun po yung utos ng Diyos. Kung may takot ba sa kanya o wala. O kaya lahat ng pagkain, nilinis na ng Diyos yun. Lahat ng bagay ay malinis na, sabi ng banal na kasulatan. Kasi ang utos ngayon, spiritual na. Ganun po, hindi na po yun. Ito sabi rito, malinis na yung mga pagkain sabi rito sa
dito sa Roma 14. O nilinis na yun, di ba? Sabi doon sa gawa. Dito naman sabi ni Pablo rito sa ano. Si Pablo naman ang nagpahayag nito. Kanina si Pedro. Ito naman kay Pablo, kay Apostol Pablo naman to. Sabi ni Apostol Pablo dito sa Roma 14, 1:13, saka 20:21. Ito, Roma 1:13, 14. Dito po, dapat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makain ng lahat ng mga bagay, o lahat ng mga bagay, sabi rito. Ngunit ang mahina ay kumakain ng gulay. Huwag na nga tayong maghatulan pa sa isa't isa, kundi bagkus ihatol nyo ito na ang sino man ay huwag maglagay ng katisuran sa daan ng kanyang kapatid o kay dahilanan ng ikararapa. Nalalaman ko at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon. Walang anumang bagay na marumi. Walang anumang bagay ay marumi. Sa kanya ay marumi ito. Wala na raw bagay na marumi pa sa Panginoon, sabi. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay ang lahat ng mga bagay ay malinis. Gayunman, masama sa tao ang kumakain laban sa kanyang budi. Lahat ng bagay malinis na yan kasi nilinis ng Panginoong Yesus na. Sabi ni Pedro, pinakakain si Pedro, di ba? Malinis na, sabi ng Panginoong Yesus. Sabi naman ni Apostol Pablo, lahat ng bagay ay malinis na, di ba? Sabi naman ni Pablo. Ganun po, kasi malinis na yan eh. Ito pa rin po sa unang Korinto 10. Meron pa rito sabi ni Pablo naman sa 10:25 ng unang Korinto. Sabi rito, lahat ng ipinagbibili sa pamilya ay kanin ninyo. At huwag kayo magsipagtanong ng anuman dahil yan sa budi. Ito sabi rito, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. Kanin di ba? Lahat ng pinagbibili. Kasi lahat nga ng nilalang ng Diyos, pwede na po yung kainin. Kung yung gumagapang sa lupa, o mga ahas, kung tuko, o yung lahat po yun, pwede na pong kanin yun. Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan na narito. Kung kayo anyanyahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, at anumang ihain sa inyo, kanin ninyo. Huwag kayo magsipagtanong ng anuman dahil sa budi. Anuman daw ihain, pag ininiyahan ka sa mga piyesta, kainin mo, ganun po. Kasi lahat pwede nang kainin po yun. Nilinis na po yun ng ating Panginoong Yesus. Sabi ni Pablo, malinis na. Sinabi rin ni Pedro, ng Panginoong Yesus, malinis na. Pwede na pong kanin lahat. Wala na pong dapat itanggi. Kasi masarap yung sinigang na baboy, kaya yung lechong baboy, masarap yan. Adobong baboy, masarap yung gano'n. Kaya yung mga hindi kumakain ng baboy, pwede nyo pong kanin yun. Sa lumang tipan lang po yung bawal kainin yun. Pero sa lumang tipan, nakapanahunan ni Noe at saka ni Eva at Adan, pwede na pong kainin yun eh. Kinakain nila yun eh. Nagbigay lang ang utos para ang Diyos, dahil sa mga kasalanan ng tao, nagbigay ang utos ang Diyos sa kasalanan para masubok niya yung tao kung itakot pa sa kanya o wala, kung susunod siya ba o hindi. Ganun po, pero pwede pong kanin yung mga pagkain na. Kasi nililinis po yun ng panalangin na may pagpapasalamat sa Diyos. Ito po sabi sa unang Timoteo. Nililinis yan sa pamagitan ng panalangin na may pagpasalamat sa Diyos. Pinababanal, sabi rito sa 4. Ito po sabi ng banal na kasulatan.
Dito po sa unang Timoteo 4:15, pinababanal yon sa pamagitan ng panalangin na may pasalamat. Kasi nilinis na ng Diyos yun. Ito po sa unang Timoteo 4:4-5. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat itakwil. O sabi ni Pablo to lahat ng nilalang ng Diyos mabuti, wala mang dapat itakwil. O pwede nang kainin po lahat yun, yung mga pagkain na hayop, pwede po lahat yun. Yung mga rabbit, yung mga kangaroo, yung mga usa, pwede po yun. Kung tinanggap na may pagpasalamat, sapagkat pinababanal sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. O yun lahat ng nilalang ng Diyos, sabi, wala dapat itanggi. Sabi ni Apostol Pablo rito, kasi nilinis na po yan ng ating Panginoong Yesus. O basahin ko sa inyong muli para maintindihan nyo. Dito po sa unang Timoteo 4:4-5. Sapagkat bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat itakwil. O wala ka daw dapat itakwil, sabi rito. Kung tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinakababanal sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. O yung nagbabawal kasing huwag kumain ng baboy, aral po yun ng demonyo sa banal na kasulatan, aral po yun. Yung pinagbabawal kumain ng mga baboy, aral po ng demonyo, sabi sa banal na kasulatan. Pero yung pagkain ng baboy, pwede na po kainin nyo lahat ng pagkain. Kasi nung kapanahunan pa ni Eva at Adan sa ni Noe, lahat ng bagay, hindi pa nagbibigay ang Diyos ng utos nun, pwede na po nilang kanin yung lahat ng hayop. Nagkaroon lang ng strict to the law, from the time of Moses, ganun po. Pero nung kapanahunan ni Eva at Dan ni Noe, pwede pong kainin yun. Ito po sabi po ng banal na kasulatan dito. Sa Genesis 1:29, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabini na nasa ibabaw ng balat ng lupa. At ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy nagkakabini. Sa inyo'y magiging pagkain. Magiging pagkain, sabi rito. At bawat hayop sa lupa at bawat ibon sa impapawid. Bawat hayop magiging pagkain. Pagkapanahonan ni Eva at Adan, pwede nang kainin nyo yun yung mga bawat hayop, sabi rito. Kaya pwede po kainin yung baboy, yung mga ahas, tuko, o yung unyango, yung kangaroo, yung usa, pwede po kainin yun. Yung camel, pwede po kainin yun. Dati kasi bawal yun, pero sa panahon ng Panginoong Yesus, nilinis na po yun. Pwede na po yung kanin. Nung wala pang ang batas ng Diyos hindi pa nagbibigay ng Diyos ng batas kay Noe at kay Eva at Adan, pwedeng kanin, di ba? Ito sabi at bawat hayop sa lupa at bawat ibon sa impapawid at bawat nagsisiusat sa ibabaw ng lupa na may buhay, ibinigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. Kita nyo nga, bawat hayop pwedeng kainin sa panahon ni Eva at Adan. Sabi rito. Kaya lahat po ng pagkain pwede na yun kasi malinis na lahat yun, nilinis na kapanahon mo nun pa ni Eva at Adan pwede nang kainin yung baboy. Kita nyo nga. Kapanahunan ni Noe, pwede rin kainin. Ganun po. Yung utos kasi ng Diyos, nagbigay lang siya ng utos ng Diyos dahil sa mga kasamaan ng tao, sa mga pagsalangsang, at saka para masubok niya ang tao kung susunod ba o hindi. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ganun po. Basahin ko sa inyo muli, Kasi kapanahunan ni Eva at Adan, pwedeng kainin lahat ng hayop sabi rito, basahin ko sa inyo muli rito. Sa Genesis 1:29, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim nagkakabini na sa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga
sa punong kahoy na nagkakabini at sa inyo'y magiging pagkain. At bawat hayop sa lupa, o kita nyo nga to, bawat hayop sa lupa sabi, at bawat ibon sa impapawid, at bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, o yung nagsisiusad, di ba, yung mga bayawak, ahas, o kung ano man yung umuusad dyan, o yung bulate, o ganun. Na may buhay, binibigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. O, kita nyo nga lahat ng hayop pwedeng kainin. Kapanahonan ni Eva at Adan. O, sa kapanahonan naman din ni Noe, lahat ng pagkain pwedeng kainin. Yung mga baboy, as, cobra, tuko, o nyango, o usa, lahat pwede rin kanin. Sa kapanahonan ni Noe, ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Lahat po yan pwedeng kainin na, wala kayong dapat itanggi kasi nilinis na yan eh. Masarap yung inihaw na baboy, masarap po yun. Tapos sausawa mo yung suka na merong sibuyas at sili. Masarap po yung inihaw na baboy, ganun po. Oh, kaya masarap po yun, kaya lahat po yung pagkain pwede po kanin yun. Sinigang, masarap din. Sinigang na baboy, di ba? Ito, kapanahonan ni Noe naman to. Lahat ng pagkain dito, lahat ng hayop, pwede rin kainin. Sabi rito, dito po sa Genesis 9:1. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. At sa kanila sinabi, kayo magpaalanakin at magpakarami at inyong kalatan ng lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa impapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat binibigay ko sa inyong kamay. At bawat gumagalaw na nabubuhay maging pagkain ninyo gaya ng mga sariwang pananim, lahat ng binibigay ko sa inyo. Ayun bawat gumagalaw na nabubuhay, pagkain, di ba yung mga baboy gumagalaw yan, yung mga ahas, yung mga bayawak, yung mga, di ba, yung anaconda dyan, yung sawa, pwede, kasi bawat gumagalaw, sabi pagkain sabi rito, dahil Diyos yung buhaya, pwedeng kainin yun. Pwede na po yung kanin lahat dito. Patuloy ko po. Ngunit ang lamang may buhay na siyang dugo, huwag ninyong kakanin. Yun yung pinagbabawal talaga ng Diyos, yung dugo. Yun po yung bawal kainin, yung dugo ng mga hayop. Pero yung lahat ng hayop, baboy, pwede pong kainin yun, according to the Holy Scripture. Ayun po, yun po yung paksa nating natapos. Yung lahat ng pagkain, pwede na pong kainin yun. Lahat ng pagkain, baboy, ahas, toko, yung mga bayawak, buhaya, kangaroo, lahat po yan, pwede na po yung kanin. Kasi yung kapanahon pa ni Noe, ni Eva at Adan, pwede na po kanin lahat yung hayop na yun. Kaya lang nagbigay utos ang Diyos dahil sa mga pagsalangsang ng tao sa kasamaan at para masubok niya ang tao kung susunod ba sa kanya o hindi. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Pag sumunod ka, ikaw yung maliligtas sa Diyos kasi pagsubok ng Diyos, yung mga utos niya. Ganun. Ang mapagtapat sa maliit na bagay ay mapagtapat din sa malaking bagay. Kaya mapagtapat ka sa maliit na utos ng Diyos para alam niya na susunod ka. God bless po. Our topic for tonight is done. Ganun po. God bless po. Thank you po for watching, enjoying the live discussion from God teaching. God bless. Be careful to everyone. Thank you po for watching and joining this. Thanks. God bless. It's the topic for tonight. All creation of God the food can be eat according to the Lord and God the Father, according to our Lord Jesus Christ. God bless. Thank you for watching this.